Ang kwarto sa ikalawang palapag. Magandang gabi po, Kuya Ken. Ako po si Gerald, taga rito sa bayan ng San Pablo. Bahagi na po ng aking pang-araw-araw na gawain ang makinig sa mga kwento ninyo. Dahil sa inyo, natutunan kong maging maingat at magkaroon ng malalim na pag-iisip sa mga bagay na hindi madaling paliwanag. Matagal ko na pong dala-dala ang karanasang ito at matagal ko ring nais na ibahagi ito. Pero natatakot akong isipin ng iba na ako ay nagkukwento lamang o kaya'y nagkakaroon lamang ng imahinasyon. Ngunit sa tuwing naririnig ko po ang inyong mga salita, nararamdaman kong kailangan ko na itong ilabas. Ito po ay hindi katang-isip lamang. Ito ay totoong nangyari sa amin. At ito ay tungkol sa mga bagay na dapat nating bigyang pansin. Sana po ay makinig kayo at sana rin ay maging babala ito sa bawat isa sa inyo. Noong nakaraang taon, lumipat kami ng aming pamilya sa isang lumang bahay na paupahan. Ang bahay ay malaki at matanda na. At ang pinakamaganda sa lahat, mura lang ang upa. Ang problema lang, ayon sa may-ari, ang kwarto sa ikalawang palapag ay madalas na walang nangungupahan. Sinabi lang niya na may kakaiba doon, pero hindi niya ipinawala kung ano. Dahil kailangan namin ng matutuluyan, pinili namin ang kwartong nasa unang palapag sa halip. Madalas kaming makarinig ng mga kakaibang tunog galing sa itaas, tulad ng paglakad ng paa na sobrang bigat, ang pagbukas at pagsara ng pinto, at minsan pa ay parang may naglalagay ng mga bagay sa sahig. Akala namin ay mga tao lang o kaya ay mga daga. Kaya hindi na namin masyadong pinansin. Isang gabi, may kaibigan akong bisita na natulog sa aming bahay. Dahil puno na ang mga kwarto sa ibaba, napilitan kaming pahiramin sa kanya ang kwarto sa ikalawang palapag. Sinubukan naming kumbinsin siya na wag na lang, pero matigas ang loob niya at sinabing paniniwala lang iyon ng mga matatanda. Wala namang makakapinsala sa atin, sabi niya. Kung mayroon man, handa naman tayong ipaglaban ang ating sarili. Diba? Mula sa amin, pumunta siya sa itaas ng may dalang ilaw at mga gamit. Bago kami isara ang pinto o bago namin isara ang pinto, malakas naming sinigawan. Kung may mararamdaman ka o maririnig ka, bumaba ka agad ha. Huwag kang magmatigas. Tumango lang siya at sumagot, Sige lang, kayo mag-alala. Makalipas ng ilang oras, mga 2:00 na ng madaling araw, nagising kami sa malakas na sigaw na galing sa itaas. Tulong! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Agad kaming tumakbo pataas. Pagdating namin sa harap ng pinto, naririnig pa rin namin ang kanyang pagsigaw at pagtulak sa loob. Wag! Wag! Huwag niyo ako isama! Sinubukan naming buksan ang pinto, pero parang may nakahawak mula sa loob at hindi ito mabuksan. Ramdam namin na parang may maraming kamay na humihila sa loob at ang buong pinto ay parang nanginginig at gumagalaw. Buksan niyo! Pakawalan siya! Sigaw ng aking tatay habang pilit na itinutulak ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumigil ang lahat. Walang tunog, walang galaw, tahimik na tahimik ang paligid. Parang wala nang nangyari. Nag-alala kami ng husto dahil hindi na lumalabas. Kinuha namin ang susi mula sa may-ari at binuksan ito. Ang nakita namin ay nagpahinto sa aming mga paghihinga. Ang kwarto ay nasa kalagitnaan ng pagkakagulo. Ang mga gamit ng kaibigan namin ay nakakalat sa sahig at kanyang unan, kumot at mga damit ay nakahilera sa gitna na parang may gumuhit ng linya. Siya naman ay nakaupo sa sulok, nakayuko at ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang muka. Tumakbo kami palapit sa kanya at tinawag ang pangalan niya. Bro, anong nangyari?
Ayos ka lang ba? Unti-unti siyang tumingin sa amin. Nang itaas niya ang kanyang mga muka, kinilabutan ng buong katawan namin. Ang kanyang mga mata ay mapupula at namamaga, at ang kanyang mga labi ay nangihinig ng malakas. Hindi siya sumagot sa amin. Sa halip, nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Mabilis, malalim, at parang nanggagaling sa ibang tao. Tumingin siya sa paligid, at ang kanyang tingin ay parang nakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Dito ka na mananatili. Dito ka na maghihintay. Hindi ka na makakaalis. Ang kwartong ito ay sa akin na. Sa iyo na. Paulit-ulit niyang sinasabi. Bigla siyang sumigaw ng malakas at sumuntok sa dingding. Tumayo ka! Akin ang buhay ko! Akin ang katawan ko! Agad kaming lumapit at hinawakan siya. Ramdam namin na ang buong katawan niya ay napakalamig, parang yelo. Ang kanyang balat ay nagsisimulang maging maputla at may mga guhit na lumalabas sa kanyang mga braso at leeg na parang mga ugat na kumukulay itim. Sa oras na iyon, napansin namin ang isang bagay sa bintana. Sa ibabaw ng bintana, may nakadikit na mga bakas ng kamay. Marami, malalaki, at may matatalim na kuko. Sa sahig, may mga bakas ng paa na parang hayop pero mas malaki at kakaibang hugis. Sinubukan naming dalhin siya palabas ng kwarto pero tila may pumipigil sa amin. Parang may isang puwersa na umihila sa kanya pabalik sa loob. Huwag niyo siyang ilabas. Kabilang na siya sa amin. Siya ay aming bahagi na. Narinig namin ang isang mahina pero malinaw na tinig na tila nanggagaling sa hangin. Nang makita namin na hindi na namin siya magagalaw, tumawag kami ng mga tao sa aming baryo at mga manggagamot. Nang dumating sila, sinabi ng mga matatanda na ang kwartong iyon ay matagal nang inabandona ng mga naunang nangungupahan. May isang pamilya raw na nakatira doon noon at ang anak nilang lalaki ay namatay sa loob ng kwarto. Dahil sa sakit, sinabi nila ang espiritu niya ay nananatili roon at gusto niyang may kasama. Ilang araw siyang na-ospital. Kahit na gumaling ang kanyang katawan, nagbago na ang kanyang pag-iisip. Mula noon, hindi na siya natutulog sa gabi. Lagi siyang nagmamasid sa mga bintana at kapag gabi, naririnig pa rin namin siyang bumubulong ng mga salitang hindi namin naiintindihan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Sinasabi ng mga nakakakita sa kanya, parang may ibang tao na nasa loob na ng kanyang isipan at katawan. At ang pinakamasakit, mula noon, hindi na namin kailanman ginamit ang kwartong iyon. Ibinigay na lang namin ito sa may-ari at lumipat na ng ibang matutuluyan. Hindi na namin kailanman tinapakan ng ikalawang palapag na iyon kahit na ano pa ang mangyari. Dahil alam namin may mga lugar na may mga bagay na mas mabuting iwanan na lang sa kanilang kapayapaan. Kuya Ken, maraming salamat po sa paglalaan ng oras at atensyon sa kwento ko. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo at sa lahat ng nakikinig na ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng mahalagang aral sa buhay. Madalas po tayo nagiging kampante at akala natin ay wala na tayong dapat ikatakot o ipag-alala. Lalo na't kapag wala tayong nakikita o nararamdamang kakaiba. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag ay hindi nangungulugan, hindi ito totoo. May mga puwersa at mga bagay na umiiral sa paligid natin na nasa labas ng ating kaalaman at pangunawa. Ang pinakamahalagang aral na nais kong ibahagi ay kapag may nakita tayong mga babala, kapag may nararamdaman tayong kakaiba sa isang lugar o sitwasyon, huwag nating ipagwalang bahala.
Mas mabuting mag-ingat at magpakumbaba kaysa sa maging mapagmataas at magsisisi naman sa huli. Sana po ay magsilbing paalala ito sa bawat isa sa inyo. Mag-ingat po tayo palagi at laging isaisip na ang bawat lugar at bawat bagay ay may sariling kwento at sariling kahalagahan. Muli pong maraming salamat, Kuya Ken. Naway pagpalain kayo at ang inyong mga tagapakinig sa bawat araw at gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat.